Patuloy tayong mabuhay. Patuloy tayong lumakad sa daigdig ng mga buhay. Amen? Ayaw ng Diyos na maaga kang mamatay. Sabi mo sa katabi mo, ayaw ng Diyos maaga kang mamatay. He wants you to continue walk in the land of the living. Gusto ng Diyos patuloy mo ma-enjoy ang buhay. Sino gusto maka-enjoy ng buhay? Alam nyo, ang mga taong hahaba pa ang buhay ay ang mga taong marunong umalala sa kabutihan ng Diyos. Amen? As long as you remember His goodness, the Lord will allow you to live continually in the land of the living. Pero yung sarili mo na lang inaalala mo, sarili mo na lang iniisip mo, kukunin ka na ni Lord. Pag makasarili ka na, kasi ikaw na lang sikat ikaw na lang ang magaling kukunin ka na ni Lord. Alam niyo, sa FB ko, tinignan ko minsan, may nagpadala sa amin, nag-play sa akin video, ang nakalagay doon do not mock God. Huwag mong pupusungin, huwag mong pagtatawanan, huwag mong kakalabanin ng Diyos. Doon sa video na yon, ipinakita sa history, lahat ng mga lumaban sa Diyos, lahat ng namutya sa Diyos, ilang panahon lang, hindi nagtagal, namatay silang lahat. Kabilang na ron si John Lennon ng Beatles. Kabilang na ron si yung Miss Universe na babae, si Monroe. Ang pangalan? Marilyn Monroe. Si Marilyn Monroe sa kanyang beauty pageant na sinalihan, pinuntahan siya ni Billy Graham. Si Billy Graham ay isang kilalang mangangaral ng Panginoon sa buong mundo. Pinuntahan siya. At bago siya rumampa, sabi ni Billy Graham sa kanya, pinapunta ko ng Diyos sa iyo dito para sabihin sa iyo na kailangan mo si Jesus. Alam nyo, nagtawa si Marilyn Monroe. Ang sabi niya, I don't need your Jesus. After a week, natagpuan si Marilyn Monroe, wala ng buhay sa kanyang sila. Hello. Ang pwedeng mabuhay ng matagal sa daigdig ng mga buhay ay yung marunong umalala sa kabutihan ng Diyos. Amen? Palakpakan natin. Pangatlong bagay na dapat nating alalahanin about the Lord's goodness is this. The Lord preserves the simple. The Lord preserves the simple. Ano ibig sabihin ng simple? Iniingatan ng Panginoon ang mga nagtitiwala sa Kanya. Iniingatan ng Panginoon ang mga mahihina. Yung hindi umaasa sa kanilang sariling kakayahan at lakas, kundi sa lakas at tulong ng Panginoon. Yun yung simple. Iniingatan ng Panginoon yung walang magawa sa kanyang sarili, na iligtas ang kanyang sarili. Yun ang iniingatan ng Panginoon. Yun ang sinusustain ng Panginoon ng mahabang buhay. Pero yung mga nagmamalaki, as if they can live every day without God, hindi sila iingatan ng Panginoon. Amen? As long as we trust God each day of our lives, the Lord will preserve our lives. Sabi ko sa verse 7, ibabalik ng Diyos, bibigyan ka ng Diyos ng kapahingahan. Alam nyo, yung mga taong madaling mamatay, yung mga taong ayaw ng mabuhay, ito yung mga taong wala ng kapahingahan sa buhay. Pero yung mga taong simple, yung mga taong sa Diyos nagtitiwala, umaasa araw-araw sa buong buhay nila, ito yung ipipreserve ng Panginoon. Ito yung bibigyan ng Diyos ng kapahingahan. Amen? Tingnan nyo nga yung mukha ng katabi nyo kung mukha ng kapahingahan. Moving tears in our eyes. Imagine that. Hindi hahayaan ng Diyos na ikaw ay laging umiiyak. Umiiyak, wala kang pera. Umiiyak, may problema ka. Umiiyak, ikaw ay may sakit, may karamdaman. God will remove your tears. Aalisin ng Diyos yung mga luha na yan. Luha ng kalungkutan, luha ng kabiguan, luha ng pagkaawa sa sarili. God will remove tears in your eyes. The Lord preserves the simple. Iniingatan ng Diyos. Hindi hahayaan ng Diyos na iyak ka ng iyak na parang kang kawawa, hopeless, helpless. No? Hanggang sa mawala ka ng lakas. Pangatlo sa verse 8 then, refraining us from falling. Hindi hahayaan ng Diyos na ikaw ay bumagsak. Hindi hahayaan ng Diyos na ikaw ay matalo.
Hindi hahayaan ng Diyos na ikaw ay mawasak. Hindi hahayaan ng Diyos na ikaw ay mawala sa sirkulasyon ng buhay. The Lord preserves the simple. Yung mga nagtitiwala sa Diyos araw-araw, yan ang iingatan ng Panginoon. Hindi niya hahayaan mawala. Hindi niya hahayaan bumagsak. Hindi niya hahayaan maging talunan. Amen? Maging kawawa sa buhay. Hindi niya hahayaan na balisa, aligaga, at hirap na hirap sa buhay. The Lord preserves the simple. Amen? Amen? Sino yung simple na yun? Hindi yung, ako, Bishop, simple ako. Hindi ako nagme-make up. Hindi yung sinutukoy na simple dito. Yung simple dito yung walang kakayanan sa kanyang sarili. Iligtas ang sarili niya. Kundi sa Diyos siya nagtitiwala. Amen. Yun yung tinutukoy ditong simple. Amen? Handa pa ba kayo? The Lord hears our prayers. Number 2, the Lord delivers us from all sorrows and troubles. Number 3, the Lord preserves the simple. Amen? Ngayon, naipaalala sa atin, ano ang mga kabutihan ng Panginoon na dapat nating alalahanin? Ngayon naman, bilang tugon, tayo ay may responsibilidad. Paano natin tutumbasan ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin? Yun ang tanong ni Haring David, verse 12. Tingnan nyo nga yung Bible mo. Nakita niya kung paano siya dinidinig ng Diyos sa kanyang mga pagtawag sa Diyos, sa mga sitwasyon, sa mga pangangailangan. Nakita at naranasan ni David kung paano siya iniligtas ng Panginoon sa mga panganib sa kanyang buhay. At nakita at naranasan ni David paano siya iningatan ng Panginoon sa kanyang pamumuhay araw-araw. Verse 12, ito ang conclusion niya. Sabi niya, hindi may pwedeng wala akong gagawin sa kabutihan ng Diyos sa buhay ko. I must do something. Kaya sinali si David ang kanyang sarili. Sabi niya, ano ang aking igaganti sa Diyos ko, Panginoon, sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob? Mga kapatid, we need to do something about the goodness of the Lord in our lives. Dapat meron tayong gawin tugon. Pag ginawa kayo ng kabutihan ng kapwa mo, gano'n na lang. Halimbawa, wala kayong isasain. May nang magandang loob, may nagbigay sa inyo pang bigas o pera, pambiling bigas. Gano'n na lang yun. Kinuha mo na lang at tinalikuran mo, para bang utang na loob niya sa iyo na binigyan ka niya ng bigas. At maraming tao ganyan, at kahit Kristiyano ganyan. Yung kabutihan ng Diyos, hindi nila alam paano tutugon sa kabutihan ng Diyos. Si David nag-iisip, sabi niya, sa Diyos ko at Panginoon, anong aking ihahandog sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Naisip niyo na ho ba yan, mga kapatid? Naisip niyo na ho bang magbigay ng ganti sa kabutihan ng Diyos sa atin? O tayo ay puro tanggap na? Puro tayo kabig na? Hello? Hallelujah! Ha? Naisip na ho ba natin ha? Si David, sinali siya sa sarili niya. Hindi ako papayag na wala akong gagawin na tugon sa kabutihan ng Diyos sa akin. Kaya tinatanong niya sarili niya. Sinachallenge siya sarili niya. Amen? Amen. The same with us. Dapat ganun din tayo. Napakarami ng kabutihan ng Diyos sa atin. Sa totoo lang. Nabibilang niyo ba yung kabutihan ng Diyos sa inyo? Pwede ba nating bilangin, sukatin ang kabutihan ng Diyos sa atin? Hindi. Innumerable multitudes. We cannot count all God's goodness in our lives. Pero, hindi naman pwedeng wala tayong gagawin tugon sa kabutihan ng Diyos. Lalabas tayong walang utak na loob. Hello? Halimbawa, sa loob ng isang taon, sinustento ang tingnan natin. Ang ating pong talatang binasa, verses 14 and 18, tingnan niyo. Ano ang ipinakita ni David na tugon sa kabutihan ng Diyos na kanyang nakita at naranasan na ginawa sa kanyang buhay? Ano ang kanyang tugon? Paano niya gagantihan ang kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay? Dinidinig ng Diyos ang panalangin niya? Iniiligtas siya ng Panginoon? Iniingatan siya ng Panginoon? Ano ang tugon ni David? Verse
presence of all His people. Verse 18, anong sabi? I will pay my vows to the Lord now in the presence of all His people. Ano ang tamang tugon sa lahat ng kabutihan ng Diyos sa ating buhay? Walang iba kundi ano? Ang mga pangako natin sa Kanya, ang mga panata natin sa Kanya, tuparin natin. Hello? Kasi hindi naman natin mapapantayan ang kabutihan ng Diyos eh. Pero, kung ano man ang ipinangako mo sa Panginoon, kung ano man ang ipinapanata mo sa Panginoon, ay tinupad mo at gagawin mo, ang Diyos ay nasisiyahan.